Madalas pumasok sa aking kokote na, ano kaya ang meron? Kapag ang isang babae galing sa mahabang long ride gamit ang bisikleta. Isa akong tao na mahilig gumala gamit ang bisikleta. Sabihin na lang natin naging parte na iyon ng aking Sunday o di kaya naman basta walang trabaho. Siyempre, madalas akong makakita at magkaroon ng kasabay na lady riders. At kapag ganoon, hindi talaga maiwasan na maisip ko, ano kaya ang itsura? Ano yun? Dahil naiipit siya at walang lugar na pag-iwasan, di para na iyong pinangat na isda. Yun bang tipo na humapatis na? At kanin na mainit na lang ang kulang. Yung tipo na nausok-usok pa? At ganito na nga ang nangyari. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Josh ng San Pablo, Laguna. Sa tagal ng aking pagiging padyakero, nagkaroon ako ng isang ka-close na riders din, babae. Tulad ko, single din siya. Tulad ko ay matagal na rin siyang napadyak. At ang totoo niyan ay di hamak na mas malayo at mas marami na ang narating niya kaysa sa akin dahil meron siyang mga kasama. Simula noong magkakilala kami ng babae, na itago na lang natin sa pangalang Rachel. Naging madalas ang aming short rides na kaming dalawa lang ang magkasama. Hanggang sa makarating siya sa aking inuupahan. Although pumapasok sa aking kokote ang kabulastugan kapag kami ay pumapadyak, lalo na kung uphill at siya ang nauuna. At pag ganoon, sumasabay na lang ako sa kanya para mawala ang bumabagabag sa aking kokote. Hanggang sa, ayun, naging totally close kami ni Rachel. At naisipan kong itanong kung bilang babae ba, hindi ba siya nakakaramdam ng pagiging unkomportable kung minsan. Natawa siya sa akin at ang naging sagot niya, siguro, matagal mo nang gustong itanong yan sa akin ano? Sagot ko, hindi naman. Naisip ko lang kasi dahil magkaiba tayo ng baon eh. Sagot ni Rachel, noong una, oo. Medyo masakit lalo na kapag malayo na ang abot ng rides namin. Pero kapag complete gear ka naman, wala yun. Safe naman. Tsaka, hindi na kailangan ng panloob. Bagay na ng aking marinig iyon, ay para bang may kung anong kuryente ang tumama sa akin. Tumigil na ako ng pag-usisa. Sa isip ko, total, kapwa kami single at alam niya ang bagay na iyon. Siguro ko naman dumating sa point na naisip niyang baka ligawan ko siya. At kung wala akong pag-asa, bakit pa siya sasama sa akin, di ba? Sa halip na sa kanyang mga ka-ridesmate. At noong niligawan ko nga siya, sinagot niya ako. At hindi na niya ako pinaghintay ng matagal. Nagsimula ang aming pagiging mag-on. Of course, kahit mas dalubhasa siyang riders kesa sa akin, bilang VF ni Rachel, ay ginagawa ko ang part ko, lalo na kung may rides kami. Tiningnan ko siya bilang GF na dapat ingatan, lalo pat ako ang kanyang kasama. Ayun na nga, at nagsimula ng lumapot na parang sabaw ng lomi. Loming Batangas baga, ang aming pagiging magkasintahan. Isang buwan pa lang ay nahusgahan ko na ang pinangat ni Rachel. At dahil hindi na bago sa akin ang uri ng pinangat na iyon, medyo makinis nga lang siya dahil aniya. Alaga rin sa pulbos para hindi mangati. At dahil may pagka-explorer ang inyong bida, at may hinahanap akong madalas ay nasa aking kokote. Noong mga panahong hindi ko pa kilala si Rachel, ay sumagi sa aking isip na ano kaya ang meron matapos ang rides. At syempre, hindi na iyon imposible. Noong minsan na may rides kami, dumaan kami sa aking inuupahan na bahay. Bagay na usual naming ginagawa.
Pero special ang araw na iyon dahil mansari namin. Gabi pa lang bago kami mag-ride sa kinabukasan, ay naghanda na ako ng aming makakain. At sinabihan ko na rin siya na magdala ng extra t-shirt dahil doon na kami magse-celebrate ng second mansari. Mag-aalas 12 na ng tanghali kami nakabalik at to the max ang pawis dahil sa init ng panahon. Pagkarating ay gusto niyang mag-shower. Sabi ko naman ay huwag dahil hindi papawis ang naging rides namin. Total kami lang naman ang nandoon. At matapos nga ang aming tanghalian, ibang dessert ang aming naisipang upakan. Nasa kabundukan pa lang ako ng Sierra Madre ay maladalampasigan sa alat na ang aking tinatahak. Paparating pa lang ako sa bukana ng Kebyang Tunnel ay iba na ang simoy ng hangin. Ani mo ba'y sakuna na nagbabadya na kung aking itutuloy pa ay dilobyo ang aking aabutin. Hindi ako nagpatinag. Para siyang nakasmile ang aking marating. Maangot, mapakla, mapait na maalat na ewan. Bagay na kanya naman akong pinaalalahanan. Gamit ang kanya-kanya naming bisikleta ay kung saan-saan kami nakakarating at may mga pagkakataon talagang kinakailangan. Talaga namin ang bigla na lang magkubli dahil tinatawag kami ng pangangailangan. Nagtagal din naman ang aming relasyon. Yun nga lang, tulad ng isang grupo ng siklista. Sa huli ay may kanya-kanya kaming destinasyon, pauwi sa mga kanya-kanyang bahay. Maangot!